Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbebenta ng bote-boteng produktong petrolyo isinusulong na wakasan. Taripa ng imported na bigas, tataas sa 20% simula January 1. Reenacted 2026 budget, posible. Speaker D, itinanggi ang insertion sa DPWH 2026 budget. Medal haul ng Pilipinas sa SEA Games, patuloy ang pagdagdag. 126 Pinoy na pinalikas bunsod ang tensyon sa Thai, Cambodia, nasa maayos na kalagayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, naghahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG para sa milyon-milyong pasahero na dadagsa sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong holiday season. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Magsisimula na sa December 20 hanggang January 4 ang full alert status ng Philippine Coast Guard o PCG para sa Oplan Biyaheng Ayos ngayong Kapaskuhan. Sa pagdagsa ng inaasahang milyong-milyong pasahero ngayong holiday season, magde-deploy ng 50,000 Coast Guards ang PCG sa lahat ng pantalan sa bansa. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, paiigtingin nila ang pagbabantay sa lahat ng pantalan sa bansa at uunahin nila ang pagbabantay sa mga excess na pasahero. Simula December 20 hanggang January 4, magtataas po ng alert status ang ating Philippine Coast Guard sa lahat po ng operating units po natin because we will be anticipating millions of travelers. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan rin ng PCG sa iba pang mga lokal na ahensya kasama ang Philippine Forest Authority at local government units. Sisiguraduhin rin ng PCG na nasa maayos ang mga sasakyang pandagat para sa publiko sa kanilang mga gagawin na vessel inspection upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Sa kabilang banda, maglalagay rin ng PCG ng malasakit health desk sa mga pantalan kasama ang mga medical teams kung sakali umano na magkaroon ng mga emergency medical assistance sa mga pasahero. Samantala sa mga aksidente naman ng pagkalunod sa mga panturistang puntahan, nagpaalala si Captain Cayabyab sa mga mamamayan at resort owners na huwag hayaan ng mga nakainom ng alak na makisali sa kahit anong water activities. Paalala sa ating mga kababayan at yung mga beach owners po na i-remind po palagi ang kanilang mga guests na pag ito po ay nakainom ay not to engage in any water activities, yung mga paglangoy po. Kasi yan po ang reasons minsan po ng ating mga insidente. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na tataas ng 5% o katumbas ng 20% mula sa kasalukuyang 15% ang taripa ng imported na bigas simula unang araw ng 2026. Kasunod ito ng paghahanda ng pamahalaan sa pagbabalik ng pag-aangkat ng bigas sa susunod na taon matapos itong pansamantalang itinigil upang protektahan ang kita ng mga magsasaka tuwing wet harvest season. Isinusulong naman ng Department of Energy o DOE na tuluyan ng mawakasan ang pagbebenta ng bote-boteng liquid fuels o produktong petrolyo. Ayon sa DOE, iligal at delikado ang pagbebenta ng gasolina at diesel na karaniwang nasa bote, galon o iba pang hindi angkop na lalagyan na ibinebenta sa gilid ng kalsada o sa mga residential area. Nagpasalamat naman ang DOE sa mga lokal na pamahalaan ng Mindanao na nanguna sa pagtulong na masugpo ang bentahan nito. Sa ibang balita, matapos ang 8 taon, magagamit na ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila bago ang tag-ulan ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina.
Matapos ang 8 taon, magagamit na ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila bago ang tag-ulan. Ito ay matapos ang kamakailang isinagawang inspeksyon na pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes, gayon din si Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Ang napansin namin nung nakaraan, band-aid ang approach, hindi kabuuan. Ngayon, ang ginagawa na natin, sa tulong ng Prime Infra, buo na ang tinitignan natin para pangmatagagan na yung solusyon. Ayon kay Dizon, inaasahang mapapagana na ang 3 sa 4 na pumping station sa nasabing lugar upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig ulan at mapahupa ang baha sa lugar lalo na tuwing may kalamidad. Ayon pa sa kalihim, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agad nang mapakinabangan ng publiko at tuluyan ng maresolbahan ang matagal ng problema. Ang importante lang, nagbigay tayo ng deadline, nagbigay ang Pangulo ng deadline, kasi yun ang request ni Yorme, na bago magsimula yung susunod na rainy season, at least 3 of the 4 pumps dito gumagana na. Binigyang diin ni Dizon na malaking tulong ang voluntaryong assessment na isinagawa ng Prime Infra at mga local government units para masuri ang ugat ng problema at tuluyan ng mapaandar ang mga bomba na makakatulong humigop ng tubig ulan at basura na nakabara sa pumping station. Alinsunod sa Prime Infra, inaasahang tuloy-tuloy na rin ang operasyon ito pagsapit ng January 16. Base sa direktiba ni Pangulong Marcos, talagang walang tigil yung suportang binigay sa atin ng City of Manila at saka ng MMDA. At importante din, magpapasalamat kaming lahat sa Prime Infra, no, at saka sa Prime BND ni Mr. Enrique Rason. Kasi talagang nag-volunteer sila na talagang tignan na kung ano ba talaga ang problema ng Sunog Apog and ayusin yung problema. So ngayon, seryosohan na to ang commitment natin with the MMDA and with the City of Manila and with Prime Infra. Before June of next year, umaandar na to. At least 3 pumps umaandar na. Para naman, maramdaman na ng mga kababayan natin sa Sunog Apog na inayos na ng gobyerno to at hindi na sila babahay. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa ating ulat panahon, shearline at amihan ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, habang Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa southern portion ng Mindanao. Inaasahang makakaranas ng maulap na papawirin at pag-ulan sa Metro Manila, Batanes, Apayao, Car at Ifugao bunsod ng amihan. Samantala, magdudulot naman ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon, Caraga, Samar at Samar, bunsod ng shearline at easterlies. Susunod sa News Force. PBBM, inilunsad ang new upgraded facilities ng NAIA 3. ₱45 billion pesos budget cuts sa DPWH, posibleng hindi na maibalik sa kagawaran. Re-enacted 2026 budget, posible. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.